Minsan kung nakasama mo na ang isang tao mula pagkabata, iniisip mong sobrang matibay na ang inyong pagkakaibigan. Pero sa kasong ito, makikita niyong may ibang taong kayang itapon ang ilang taon nilang pinagsamahan dahil lamang sa personal na kapakanan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong December 2016, ang isang hiniram na sasakyan ng isang dalaga ay natagpo ang iniwan sa tabi ng isang tulay. Hindi nila mahanap ang driver sa paligid kaya hinala ng pamilya niya baka may ginawa na ito para saktan ang kanyang sarili. Iniisip nila iyon dahil hindi naging madali para sa 19 years old na si Sarah Stern ang mga nakaraang taon dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Pero paliwanag nila, mukhang maayos naman daw ito nitong mga huling buwan. Sa katunayan, nagpaplano pa nga siyang lumipat sa Canada gamit ang perang iniwan ng kanyang ina, subalit ngayon bigla na lang itong naglaho. At ang sagot sa misteryoso niyang pagkawala ay magmumula sa dalawa niyang kaibigan mula pagkabata na iilan lamang sa taong kanyang pinagkakatiwalaan. Ating talakayin ang nakakalungkot na kaso ng pagpatay kay Sarah Stern. Nagsimula ang lahat noong December 3, 2016 sa Jersey Shore nang tumawag ang isang Uber driver sa 911. Ayon sa tawag, dumadaan di umano siya sa Belmar Bridge nang may napansin itong nakahintong sasakyan sa gilid ng tulay. Ang Belmar Bridge ay isang daanan na kumukonekta sa syudad ng Belmar at sa Neptune City sa New Jersey. Tumatawid ito sa taas ng Shark River na isang mababaw na ilog na dumidiretso sa Atlantic Ocean. At dahil hindi karaniwang may mag-iiwan na lang ng basta-basta ng sasakyan doon, agad na inalerto ng dispatcher ang mga pulisya. Ilang minuto pa ang dumaan, dumating ang isang officer para tingnan ang inireport na kotse at nahanap nga niya ang Oldsmobile 88 sa tabi ng daanan, kagaya ng inilarawan ng caller. Walang tao sa loob o kahit anumang sinyales kung nasaan ang driver nito at ang nakakapagtaka pa, nakalagay din sa ignition ang susi ng kotse. Nang chinek nila ang registration ng sasakyan, napag-alaman nilang ito ay pinagmamay-ari ng isang 96 years old na ginang na nagngangalang Lillian Stern. Si Lillian ay isang simpleng lola na bahagi ng isang malaking pamilya. Noong taong 2016, meron na itong 15 na mga apo, 19 na mga apo sa tuhod at 6 na apo sa talampakan. Ang isa sa kanyang mga apo ay ang 19 years old na si Sarah Stern na siyang madalas na humihiram ng kanyang sasakyan. Gamit ang impormasyong iyon, napagtagpi-tagpi ng mga otoridad ng kaunti ang unang bahagi ng kaso. Ilang beses na sinubukan ng ama ni Sarah na si Michael Stern na kontakin ang anak mula pa noong gabi ng December 2. Nasa bakasyon ito ng buwan na iyon sa Florida kaya wala rin siyang ideya kung nasaan si Sarah. Basta ang huling beses na nakausap niya ang anak ay sa isang text noong December 1 nang pinadalhan niya ito ng picture ng castle ni Cinderella sa Disney World. Nag-reply pa nga nun si Sarah na wow, sobrang ganda ng castle dahil sa ilaw. Nang sumunod na gabi mga lagpas 10:30 p.m., tinanong niya ang kanyang anak kung gising pa ba ito. Pero nang hindi na sumagot ang dalaga, nagsimula siyang makaramdam ng pag-aalala kaya nagpadala pa siya ng marami at sunod-sunod na text messages. Sa kabila nun, hindi pa rin nag-reply o tumawag man lang si Sarah. Dumating ang kinabukasan, doon na bumungad sa kanila ang balita na ang minamaneho nitong sasakyan ay natagpuan sa Belmar Bridge. Naging klaro din kaagad sa mga officer na parang may hindi tama sa mga nangyayari. Kaya upang maunawaan pa ang mga posibilidad sa sitwasyon, nagpasya na ang mga pulisya na kausapin ng pamilya, kaibigan at mga kapitbahay ni Sarah. Ayon sa isang ginang na nakatira sa kanto, noong hapon ng December 3, nakausap pa daw nila ang dalaga nang humiling siya kung pwede niyang iwan sa kanilang bahay ang iilang gamit ng kanyang ina. Pumanaw ang ina ni Sarah 3 taon lamang ang nakakaraan kaya sobrang pinapahalagahan nito ang mga natitira niyang gamit. At para iwan niya ang mga iyon sa kanyang kapitbahay, ay nagpapakita lamang sa pulisya na mukhang hindi ito magandang senyales para sa kanyang mental na estado. Pagkatapos nun ang sunod naman nilang pinuntahan ay ang isa sa kababata at matagal ng kaibigan ni Sarah na si Leah Makatastni mga bandang 4:00 ng madaling araw. Magkaibigan na ang dalawa mula pa noong sila ay 6 na taong gulang pa lamang kung saan sila ay unang nagkakilala sa isang Sunday school. Kaya sa tingin ng mga otoridad,
Siguradong may maibibigay itong impormasyon tungkol sa mental na kalusugan ni Sarah. What was her mindset last time you talked to her? I just know she's been trying to get away. You told me she's going to Canada. Trying to get away, okay. Canada, she been real depressed lately? Her dad is crazy. Kinausap siya ng pulisya ng isang beses ng araw na iyon at sa isa pang pagkakataon noong parehong linggo. Nais din kasi nilang maintindihan kung ano nga ba ang nangyayari sa buhay ni Sarah. Does she ever talk about liking guys or? Not that I know of. Girls? No. She has been known to obsess over girls in the past, though. One of my ex-girlfriends, a few years ago, she was completely obsessed with her right around the time her mom had cancer and was dying. Paglalahad ni Liam, si Sarah di umano ay lumaki sa isang magulong tahanan. Noong taong 2013, namatay ang kanyang ina sa cancer at bilang solong anak, umapekto sa kanya ng lubos ang pagkawala nito na parang unti-unting nagbago ang kanyang mga kilos. She just would always say stuff like, Maggie, if you don't come here right now, I'm going to kill myself. Or there have been multiple occasions where my ex-girlfriend Maggie has had to go to the Draper's house to help her with either her dad. I can't say for sure if her dad was going to do something, but there has been a few occasions where she said, my dad's going to hurt me or I'm going to hurt myself. Hindi pa nagkaka-boyfriend si Sarah kahit kailan na sa katunayan, iniisip pa nga daw ni Liam na baka lesbian ito. Ang isyong iyon sa kanyang pamilya ay nagkaroon daw ng malaking impact sa bawat bahagi ng kanyang buhay. I've never known her to be able to hold a job. What about school? She just didn't even sign up for classes. You know why? Canada, I guess. She needs to get away. Go to Canada. Get away from her dad. Relationship like with her dad? Not good. And when you say not good, what do you mean? I can't say that anything's ever gotten violent, but I know that there's a lot of fighting all the time. When her mom died, she had money that was supposed to go to her, and her dad took that from her. Over the past few weeks, she's been just packaging things up in containers and moving them to other people's houses. I actually have some containers in my basement right now. Ipinapahiwatig ni Liam sa interview na hindi maganda ang relasyon ni Sarah sa kanyang ama at na gustong-gusto na nitong umalis patungong Canada para makalayo sa lahat ng bagay. Pero ang tanong ngayon sa kanilang isipan, ito nga ba ang totoong dahilan kung bakit niya iniwan ang kotse niya sa tulay upang siguraduhin na hindi siya masusundan ni Numan? Nang mga panahong iyon, ilang linggo nang nasa Florida si Michael Stern para magbakasyon, kaya kung iisipin, masyadong malabo na may kinalaman ito sa pagkawala ni Sarah. Bukod pa doon, wala rin silang masyadong matagpuan ng mga ebidensya sa sasakyan na magtatali sa kanya sa kaso. May nakalagay din naman noong surveillance camera sa ilalim ng tulay, pero ang problema nga lang, ilang taon na itong hindi gumagana. Kaya ang lead pa lang nila noon ay ang CCTV camera ng kapitbahay ni Sarah. Base sa footage, makikita ang dalagang nagmamaneho palabas ng kanyang bahay mga bandang 11:45 ng gabi noong December 2. Iyon lang ang tanging pagkakataon na nakita sa camera ang kanyang mga ikinilos. Dahil dito ang tanging maaasahan lang nila ng puntong iyon ay ang mga statement ni Liam tungkol sa huling beses na nakita niya si Sarah. Initially, asked her if she wanted to get some food, sometime between 1 and 2 o'clock. Between 1 and 2? I went over. We initially wrapped up all of her stuff, put it in the containers. We ate the Taco Bell in her kitchen. You both were playing video games? Yeah. That's all you did up there in her bedroom? You stayed up there the whole time? I think we might have been in the living room. I don't know. We weren't in her room when I left. What kind of things were you talking about? Ayon kay Liam, umalis daw siya ng hapon na iyon para pumasok sa trabaho at mula noon hindi na niya nakita pa ang kaibigan. Nagmatch din naman ang kanyang salaysay sa CCTV footage ng kapitbahay ni Sarah. Paliwanag pa niya, wala din daw siyang alam sa plano ni Sarah ng gabing iyon
kung gusto man itong bumiyahe sa Canada o di naman kaya ay gumawa ng mas malalang bagay. Nagtatrabaho si Liam noon bilang server sa isang restaurant, kaya kailangan daw niyang pumasok sa kanyang usual shift para kumita ng pera. Gayon pa man bago natapos ang kanilang interview, nagkaroon nito ng isang katanungan sa mga officers na medyo katakataka. She did jump off the bridge. What are the odds that she's not somewhere all the way out in the ocean by now? Ang pagbabanggit niya ng mga ganoong katanungan ay wari ba'y nagpapahiwatig na naniniwala siyang nasa tubig si Sarah, na ang paghahanap sa kanya ay para sa isang team ng mga divers at hindi ng Canadian Police. Naging malakas din ang kanilang kutob na mas may alam pa ito sa totoong nangyari sa kanyang kaibigan kaysa sa kanyang mga sinasabi. Sa kabila nun, pinanindigan niyang wala na daw siyang iba pang nalalaman. Alamin naman natin ngayon kung sino nga ba talaga si Sarah. Ipinanganak si Sarah Stern noong March 1997 sa Neptune City at doon na siya lumaki halos buong buhay niya. Mailalarawan itong artistic at sporty na klase ng dalaga kung saan nakahiligan niya ang kahit anumang pisikal na aktibidad. Pagka-graduate niya sa Neptune High School, nagsimula itong mag-aral sa Brookdale Community College nang nagme-major sa art at TV production. Nakilala niya si Liam at ang kakambal nitong si Shamus nang sila ay 6 years old pa lamang, kung saan silang tatlo ay mabilis na naging malapit sa isa't isa. Tinawag nila ang kanilang grupo na The Squad at sa mahabang panahon, marami silang bagay na ginawa na magkakasama. Para sa karamihan, hindi lamang sila magkakaibigan, kundi halos talagang magkakapatid na. Kung pupuntahan mo pa nga ang Facebook profile ni Liam, makikita mong nakalista si Sarah sa ilalim ng kanyang family members. Noong panahong nagkakasakit ang ina ng dalaga, isa rin si Liam sa nanatili sa kanyang tabi upang tulungan itong maging matatag sa mahirap na sitwasyon hanggang sa noong tuluyan na ngang pumanaw ang kanyang ina. Subalit ang isang ibig sabihin din nito, may alam siya sa pamanang nakuha ni Sarah o di naman kaya ay sa kawalan nun dahil ayon nga daw sa kanya, kinuha ng ama ni Sarah na si Michael ang pera na nakalaan sana para sa kanyang kaibigan. Gayon pa man ang lumalabas sa investigasyon, hindi lang pala iyon ang tanging pera na meron ang dalaga. Ayon kay Liam, pumunta raw si Sarah sa bangko noong December 2 habang siya naman ay naghintay lamang sa labas. Stay in the car? Yeah. What did she tell you she was stopping at the bank for? Something to do with her money. I don't know. She had found money in the Avon house a few months ago. And, she has a lockbox full of money in there. She said that it must have belonged to her mother. What she thought was her mom left it for her, hid it in the house, so if her dad were to take her money, she would still have money left for her by her mom. That's How much money? She said it could be from 20 grand to 100 grand. She wasn't sure. Well, she told me the condition of the money was pretty bad, like it was all stuck together. Well, it was old bills, so that could have been a reason for not knowing. Did she give you any of the money? No. Yun ang perang itinago ni Sarah na konti lamang ang nakakaalam. Bilang nabanggit nga ni Liam, na plano sana ni Sarah na gamitin iyon para pumunta ng Canada at makapagsimula ng bagong buhay, inisip ng pulisya na siguro nga nag-withdraw ito ng pera para bumiyahe ng araw na iyon. Pero nang pinuntahan nila ang bahay ng dalaga upang i-check ito, may isang bagay lang silang napansin na parang hindi tama, ang aso niyang si Buddy. Mahal na mahal ni Sarah ang kanyang alagang aso, kaya napaka-imposibleng basta niya na lamang itong iiwan sa cage nang wala man lang nag-aalaga. Gayunpaman, hindi pa rin iyon sapat na ebidensya para magbukas ng kaso. Di tumagal, kumuha naman ang mga magulang ni Liam ng abogado na ang ibig sabihin, hindi na nila ito pwedeng kausapin ng basta-basta. At habang papalapit pa noon ng Pasko, ipinatigil na rin ang paghahanap kay Sarah dahil kagaya nga na sinabi ni Liam, kung totoong nasa tubig ang katawan ng dalaga, siguradong inanod na ito ng ilog papunta sa karagatan. Nang puntong iyon, halos nawala na rin ng pag-asa ang pulisya na masulba pa ang kaso. Iyon ay hanggang dumating ang January 2017 nang nagkaroon ng malaking lead ang mga otoridad na magbubukas palalo sa investigasyon. Salamat sa tulong ni Anthony Curry na isa rin sa mga kaibigan ni Liam at Sarah. Tubong Jersey Shore din si Anthony at siya ay dati ring kaklase ng dalaga.
Isang linggo bago ang pagkawala ni Sarah, ginugol niya noon ang kanyang Thanksgiving holiday kasama si Liam Macastany kung saan nag-uusap sila tungkol sa mga pelikula. I'm a filmmaker. He used to tell me all ideas all the time about, films I should make and all that stuff. And he told me about this idea he had to kill this girl. Inilarawan ni Liam ang kanyang ideya bilang plot sa isang horror film kung saan ito ay tungkol sa isang dalagang ninakawan, pinatay at itinapon daw sa tulay. Nang panahong iyon, hindi pa inisip ni Anthony masyado ang kanyang sinabi dahil para sa kanya mukhang isa lang namang iyong fictional idea. Hanggang pagkalipas nga ng ilang linggo, naikonekta niya ito sa balita tungkol sa pagkawala ni Sarah. Sobrang magkalapit ang detalye nito sa sinabi sa kanya ni Liam kaya hindi na ito naalis sa kanyang isipan mula noon. Kalauna nagpasya na siyang tumawag sa pulisya para i-report ang kanyang hinala pero ang problema naman wala pa rin silang ebidensya kundi mga sabi-sabi lamang. Ang kailangan sana nila ay marinig ito mula mismo kay Liam. Upang mangyari iyon noong January 31, 2017, pumayag si Anthony na makipagkita sa kay Liam nang palihim na inire-record ang kanilang pag-uusap. Sinet up nila ang pagkikitang iyon sa pamamagitan ng isang scripted na tawag. My camera broke, dog. I dropped it on the shoot. It fell into a bucket of blood. You can spot me some cash from that girl's money, right? Maybe. How much you need? Nakipagkasundo si Anthony na makipagkita sa kanya ng gabing iyon sa Snapchat, kung saan nagsabi pa nga si Liam na nasa seryosong sitwasyon daw siya ngayon at hindi siya pwedeng magsalita ng kahit ano sa telepono. Halos sa lahat ng kanyang interview, niligaw niya ang mga pulisya sa kanilang investigasyon pero nang nakaharap na niya si Anthony, hindi siya nagdalawang isip na ibulgar ang bawat detalye ng kanyang itinatagong sekreto. I gotta feel you up real quick, alright? You're good. No disrespect. I'll show you. No disrespect, okay? Nothing. Yeah, I got the FBI on my ass, dude. I had planned Sarah's situation for me to be interrogated by cops. That was whole part of my plan to make me look not guilty. And the worst part is, we threw her off the bridge, and the body never showed up. It's probably frozen. It's probably all the way out in the ocean. Took some money out, not all of her money. We're counting it out, and then she goes to walk out the front door. I choke her out, drag her. My biggest problem was the dog, and her dog laid there and watched as I killed her. Didn't do anything. I pretty much hung her, and it took me a half an hour to kill her. Set a timer, and it took me a half an hour after I hit start. Ginamit ni Liam ang cellphone niya para orasan ang pagkamatay ni Sarah pero yun nga lang nang umalis na ito, nahulog niya ang teleponong iyon sa kung saan man dahil sa pagmamadali. Ang tanong ngayon, bakit niya naman ito ginawa? Bakit niya pinatay ang isang dalagang itinuturing siyang kapatid at naging kasama niya nang humarap sa buhay ng ilang taon? I thought I was walking out 50 grand, 100 grand in my pocket. She had one safe and she took money out and she only had 10 grand. And this money, I don't know if it was burnt or something. It's fucking old money, terrible quality. I didn't even get a quarter of it. Pinatay ni Liam si Sarah nang dahil lamang sa pera. Ang parehong binanggit niya sa interview na nagmula sa ina ng kaibigan na gagamitin sana nito para pumunta ng Canada. Ang isang nakakatindig balahibong detalye pa, parang wala lang sa kanya ang magkwento na sana mas malaki pa daw ang nakuha niyang pera mula sa pagkamatay ni Sarah. Then I stopped trusting Preston. Yeah, what's the deal with Preston? Did he end up helping you or not? Oh yeah. Dude, tonight we just tried to rob a drug dealer together. Pinangalanan ni Liam ang kanyang kasabwat bilang si Preston Taylor. Roommate niya ito sa kolehiyo at dating kaklase din kasama ni Sarah. Sa katunayan, naging kadate pa nga siya ng dalaga sa kanilang junior prom. Lumaki silang sabay na tatlo at mula noon, naging sobrang matibay pa ang kanilang samahan. Gayun po man ang nalaman nila Liam ang tungkol sa perang mamanahin ni Sarah na posibleng umabot sa $100,000 or mga nasa 5.8 million pesos.
Mabilis niyang ibinasura ang kanilang pagkakaibigan. Isang bagay lang noon ang nasa isipan nila ni Preston at iyon ay kung paano nila makukuha ang pera mula kay Sarah. Ang recorded na confession ni Liam ay ang siyang kinakailangan na ebidensya ng mga pulisya para mabuksan ang kaso at ang pinaka nakatulong din na masulba ang pagkawala ng biktima. Kinabukasan, February 1, 2017, pareho ng inaresto ng mga otoridad ang dalawang binata. What we're most interested in knowing, not necessarily what happened because we already know that. We want to know why it happened. All right? We want to know why Liam did what he did. What did he do? He killed Sarah. Okay? And we know you know that. Right? You know that. Correct? Yes. Plinano nila ng maigi ang krimen ng ilang buwan para hindi mahuli. Yun nga lang gumuho na ang lahat ngayon dahil sa buong kooperasyon ni Preston sa kapulisan. Ayon rito noong December 2, 2017, ilang oras pagkatapos patayin ni Liam si Sarah, pinuntahan niya ang apartment nito. Dumaan siya sa likurang pintuan ng bahay para hindi makuhanan ng CCTV at wala din daw siyang inabutang ibang tao sa loob. Nakita niya ang katawan ng dalaga sa loob ng banyo sa unang palapag at bilang bahagi ng kanilang plano, pansamantala niyang itinago ito sa damuhan. Pagkatapos noon muli siyang bumalik sa kanilang apartment ni Liam habang hinihintay ang isa na matapos naman sa kanyang trabaho. Nakailang beses ding nagpabalik-balik si Liam sa kanilang bahay para hanapin ang kanyang nawawalang cellphone during sa kanyang shift pero kahit nagtulungan pa sila, hindi talaga nila ito mahanap. Pagka-out ni Liam sa kanyang trabaho, doon na nila itinuloy ang huling bahagi ng kanilang plano, ang iligpit ang katawan ng kanilang kaibigan. Kinuha nila ang nakatagong katawan ni Sarah mula sa damuhan at inilagay ito sa kotse na ginagamit ng dalaga. Pagkatapos nun, saka sila nagmaneho papunta sa Belmar Bridge. Dahil hindi kaya ni Liam na buhatin mag-isa ang katawan nito upang itapon sa tulay, tinulungan naman siya ni Preston. Nang nahulog na si Sarah sa tubig, mabilis din silang tumakas papalayo, dala-dala ang perang ninakaw nila. Noong una, itinago daw nila ito sa attic, pero kalauna nagpasya silang ilibing naman ito sa isang parke. Samantalang iba naman doon ay ginastos nila para bumili ng marijuana. Dahil sa maiging pagpaplano ni Liam, hindi daw pumasok sa isipan ni Preston na mahuhuli sila. Sa katunayan, walang takot pa nga silang sumali sa mga vigil at sa mga search party para hanapin si Sarah. Naging sobrang magaling si Liam sa paggawa ng kwento at sa paglito sa mga pulisya na kung hindi sana lumutang si Anthony para magsalita, siguradong sobrang malabo na masulba pa ang kaso. Sa huli noong April 2017, ang parehong mga binata ay humarap sa kasong first-degree murder. Ang konviksyon ng walang bangkay ay napakadalang lang mangyari, subalit sa pamamagitan ng konfesyon ni Preston at pati na rin ang video ni Anthony, nakapagtatag sila ng matibay na kaso. Kalaunan pagkatapos ng ilang linggong paglilitis, nagplead ng guilty si Preston sa kasong pagnanakaw, pakikipagsabuatan sa pagnanakaw, paglapastangan sa labi ng tao, pakikipagsabuatan para lapastanganin ang labi ni Sarah Stern, at ang pagsubok na hadlangan ng kanilang pagka-aresto ni Liam. Siya ay nasentensyahan ng 18 years na pagkakakulong nang may posibilidad na makakuha ng parol pagkatapos ng 15 years at 3 months bilang kapalit ng kanyang testimonya laban kay Liam. Sa kanyang sentencing, humingi din ito ng patawad sa pamilya ni Sarah. Samantala si Liam Macastani naman ay wala man lang ipinakitang bahid ng pagsisisi. Wala raw siyang naramdaman sa kanyang ginawa at hindi niya rin ito iniisip. Pagdedepensa pa nga niya tungkol sa recorded ng confession niya kay Anthony, nagpapaliwanag lang daw siya ng tungkol sa plot ng isang pelikula. Ito rin daw ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Pero may isang mahalagang bagay na mahigpit na tumali sa kanya sa pagpatay. Ang nawawala niyang cellphone na natagpuan ng pamilya ni Sarah sa may damuhan, isang araw pagkatapos itong iniulat na nawawala. Nadiskubre ng pulisya na ginamit niya ang stopwatch function nito noong 4:15 ng hapon noong December 2 nang inurasan ni Liam kung gaano katagal bago namatay si Sarah. Maliban pa doon, natagpuan din ng mga officers ang safe na itinago nila sa isang parke at kagaya ng kanilang inaasahan, naglalaman ito ng lumang pera na tumutugma sa naiwang pera sa deposit box ni Sarah sa bangko. Pati ang walkie-talkie na ginamit nila para makipag-usap sa isa't isa ay isinumiti rin sa korte. Bilang resulta, hindi pinaniwalaan ng mga hurado ang depensa ni Liam at sa huli siya ay natagpo ang guilty sa first-degree murder.
first-degree robbery, first-degree felony murder, second-degree conspiracy to commit robbery, second-degree disturbing or desecrating human remains, third-degree hindering, and fourth-degree tampering with physical evidence. Nasentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad sa parol. Sadyang nakakadurog ng puso ang kasong ito. Pinatay ng 2 binata ang kanilang matalik na kaibigan para lamang sa kaunting pera. Hindi man lang nila inisip ang kanilang pinagsamahan dahil mas nangibabaw ang kanilang kasakiman. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa rin ng dalawa na iapila ang kanilang sentensya, pero dahil ilang beses na itong na-deny, nananatili pa rin silang pareho sa bilangguan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.